Paano mo masasabi na ang buhay ng isang tao ay masagana, maayos at blessed na? Dahil ba nasa kanya na ang lahat? Dahil ba wala siyang sakit? Dahil ba maayos ang kanyang pamilya o mga mahal sa buhay? Ikaw ba? Or meron ka bang kilala na nasa ganito ng kalagayan? Pero in reality, hindi lahat ay nasa ganitong kalagayan. Pwedeng may pera ka, pero kamusta naman ang iyong pamilya? Ang relasyon nyo sa isa't isa? Pwedeng maayos ang iyong pamilya, pero masasabi mo bang sagana ka sa lahat ng bagay? Pwede rin naman na masagana ka at maayos ang iyong pamilya, pero kamusta naman ang iyong kalusugan? Kahit ano pa man ang mangyari sa ating pamumuhay, meron at meron pa rin tayong masasabi sa ating pamumuhay, kulang pa rin. Pero hindi pala ito ang klase ng pamumuhay na gusto ng Diyos para sa atin. Sinasabi sa Juan 10:10 na, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Dito sa Juan 10:10, dalawa ang tinutukoy. Si Satanas na ang layunin ay pumatay at manira, at si Jesus na ang layunin ay ang bigyan tayo andang buhay, buhay na masaganang lubos. Base sa dalawa, ano ang nangyayari sa ating mga buhay? Ang gusto ba ng Diyos? Bato ang gusto ng kaaway ang nangyayari sa buhay natin? Lahat ng negative na pangyayari o nangyari sa buhay po natin, mostly ay galing sa side po ng kaaway. Kaya po nabanggit ang mostly ay dahil hindi naman lahat ng pangit na pangyayari sa buhay po natin ay galing po sa kaaway sapagkat merong pinapayagan ang Diyos na pangyayari sa buhay po natin na kahit ito negative ay dahil may gusto siyang itama sa iyo at sa buhay mo. At iyon ang paraan niya upang ma-realize mo iyon. Halos lahat din po ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, pwede nating i-consider na galing sa Diyos. Pero meron din po magagandang bagay na pwedeng i-offer ang kaaway. Mateo 4:9-10, sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Sa Mateo 4:9-10, mababasa po natin na nag-offer si Satanas kay Jesus na maaaring mapa sa kanya ang pamamahala, ang buong sanlibutan kung sasamba siya dito. Subalit alam naman po natin na lahat ng offer ng kaaway ay may katumbas na kapalit at ito ang humahad lang sa mga taong nabibihag niya upang hindi nila ma-experience ang ganap na masaganang buhay na hatid dato ni Jesus para sa atin. Paano po ba natin malalaman ang pagkakaiba ng offer ng Diyos at ng offer ng kaaway kung parehas lang sila na maganda ang ino-offer? Well, kapag po ang dumating sa inyo na ikinoconsider mong blessing ay maglalapit sa iyo sa Diyos, blessing po iyan. Pero anything na ikino-consider mo na blessing, pero naglalayo naman ito sa iyo sa Diyos, ito po ay hindi blessing at hindi galing sa Kanya. Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Again, kung ito po ay pagpapala na galing sa Diyos, lalo kang mahahatak palapit sa Diyos. Pero kung ito ay galing sa kaaway, which is hindi po natin pwedeng i-consider na blessing, inilalayo ka naman nito sa Diyos at nililibang ka ng kaaway para hindi mo gawin ang mga bagay na dapat sana ay ang ginagawa mo. Para maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiya siya, dapat ang Diyos lamang ang ating paglingkuran. Exodo 23:25-27. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababawog. At bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Nakakalungkot lang na hindi nangyayari sa karamihan sa atin. Ang buhay na gusto para sa atin ng Diyos sapagkat meron tayong ibang pinaglilingkuran o pinahahalagahan. 1 Juan 2:17-15
Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. 16. Ito ay sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang masasamang pagnanasa ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay. Ang mga ito ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. 17 na lumilipas ang sanlibutan at ang masasamang pagnanasa nito. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mateo 6:24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Subalit hindi lahat ay gustong paglingkuran ng Diyos. Job 21:14. Sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Ito ang katwiran ng mga tao na ayaw magpasaway sa Diyos. Ayaw nilang pigilan sila sa mga bagay na nagdudulot sa kanila ng pansamantalang kaligayahan, ngunit kapahamakan naman ang kahihinatnan. Kalooban nga po ba ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya? Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Awit 72 Mama. Kung itinuturi mo po ang sarili mo na isa sa hinirang ng Diyos, na kaniyang anak, at isa sa mga naligtas sa iyong kasalanan. Dahil sa pagkakapako ni Jesus sa krus, ikaw nga ay isa sa kaniyang mga hinirang. Kaya nararapat lang na siya lamang ang ating paglingkuran at papurihan. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Pahayag 11. May kaparusahan po ba o ano po ang maaaring mangyari kung tayo ay tatalikod sa Diyos? Deuteronomio 28:15-20. Ang ibubunga ng pagsuway. 15. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. 19. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. 20. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Ngunit kung siya naman daw po ang ating susundin. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo. And Exodus 15:26. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Isaias 48:18-20. Maniwala po tayo na kapag may sinabi ang Diyos ay gagawin niya ito. Walang nagkulang ni isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon. Sa sangbahayan ng Israel, lahat ay nangyari. Josue 21:45. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Kaya sa ating pagsunod sa Diyos ay laging may pagpapala. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya'y kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Mga Bilang 23:19-20. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya't maunlad ang pamumuhay.
Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Salamat po sa inyong panunood. Naway nakatulong ito para maintindihan po natin kung ano nga bang klase ng buhay ang gusto ng Diyos para sa atin. If you found this video helpful, please share it with your family and friends. Also, don't forget to subscribe for more content like this. Thank you, and God bless us all.